Kung hindi kayo pamilyar sa Bible Alone Doctrine, ganito yon. Halimbawa, may kausap kang kaibigan mo na Iglesia ni Cristo. Tapos sinabi mo na ipagdadasal mo ang kaibigan mong yumao na maaring nasa purgatorio. Then, ang tanging sagot niya lang ay, nasa Bible ba yan? Ito ang Bible Alone Doctrine o kilala sa tawag na Sola Scriptura. Yung kailangan lahat ng pinaniniwalaan mo ay malinaw na nakasasaad sa Biblia. Pero may tatlong malaking problema ang paniniwalang ito na hindi man lang nila naisip. At yan ang ating ibubunyag sa episode na ito. Okay, simulan na natin sa number 1. Hindi sila gumagamit ng extra biblical sources until kapag sinisira na nila ang simbahang Katoliko. Doon na sila gumagamit ng extra biblical sources. Kung sinabi mo na alam mo bang ang Catholic Church lang ang nag-iisang iglesia na matitrace mo ang pinagmulan kay Jesus? Tapos binigay mo ang lahat ng listahan ng mga Santo Papa all the way to St. Peter. Ang isasagot niya lang ay, nasa Bible ba yan? Okay, fine. Pero panoorin mo sila kapag sinisiraan na nila ang simbahang Katoliko. Biglang, boom! Lumalabas ang mga history books, lumalabas ang mga quotes galing sa mga scholars, lumalabas ang mga dokumento tungkol sa Inquisition, sa Crusades, at sa medieval popes. Teka, bawal daw ang mga extra biblical. Pero para manira sa Katoliko, biglang allowed? How to be consistent like you po. Tignan natin itong isang commenter na ito sa channel na ito. Sabi niya, history daw ang ginamit kong batayan at hindi ang Bible. Pero on the same comment, sinabihan ba niya ako na si Tertullian daw ay half Christian and half pagan? Which is totoo naman. Pero hulaan niyo kung saan galing ang impormasyon na ito. Clue. Hindi sa Bible. At para sa inyong kaalaman, dear viewers, saan nga ba nakabase ang mga aral ng Katoliko? Kung sila, Bible lang, ang Katoliko ay Bible plus tradition plus magisterium, which is exactly what St. Paul commands in 2 Thessalonians 2:15. Hold to the traditions which you were taught by us, either by word of mouth or by letter. So, sino ang mas may Bible-based position? Alright. Unang malaking problema pa lang yan. Pinakita ko sa inyo na kapag sinisiraan nila ang simbahang Katoliko, naglalabas sila ng extra biblical sources. Coming up mamaya, sa number 3, ipapakita ko din sa inyo na kapag pinagtatanggol ng INC ang reliyon nila, ay mapipilitan din silang maglabas ng ebidensya na wala sa Bible. Also, may isi-share din akong balitaktakan namin ng isang presumably INC member at galit siya. Abangan nyo yan ha? Pero bago yan, sa number 2 muna tayo. Gumagamit sila ng otoridad ng simbahang Katoliko. Hindi lang nila alam. Hindi kayo makapaniwala? Eto tanong. Sino ang basehan nila ng mga authors ng books in the Bible? Sino ang nagsulat ng Gospels? Hindi naman nasasaad sa Gospel of Matthew na si Mateo ang nagsulat, di ba? Sa Mark, hindi nasasaad na si Mark ang pangalan ng nagsulat. Sa Luke, hindi rin niya sinabi na si Lucas ang pangalan niya. Saan kaya galing ang mga pangalan ng authors ng mga aklat na iyon? Baka sa tradisyon ng simbahang Katoliko. Ang malupit pa nga niyan, may kilala akong mga born-again Christians na naniniwalang si Moses ang nagsulat ng Pentateuch o ang unang 5 aklat sa Bible. Spoiler alert! Wala sa Bible yun. Ang simbahang Katoliko ang nag-identify kung sino ang mga sumulat ng books ng New Testament. In-identify ng simbahan kung ano ang authentic, ano ang isasama sa Bible, at anong mga aklat ang dapat i-reject. Pinag-isipan nila iyon sa mga councils ng simbahan, gaya ng Council of Carthage at Council of Hippo. Meaning, ang mismong Biblia na hawak nila ngayon, na may 66 books na kinikilala nila, ay produkto ng otoridad ng simbahang Katoliko. Hindi lang nila naisip. Naniniwala silang ang mga tradisyon ay binago ng mga Katoliko para umayon sa mga pagano. Pero hindi ba nila naisip na ang Biblia din pwedeng matamper ng simbahang Katoliko? Pero hindi. Basta lang silang nagtiwala na ang Bible na hawak nila ay pristine, walang bahid, walang pagbabago nung hinatid na sa kanilang kamay ng simbahang Katoliko. Pop quiz. Ang Bible alone ba ay nasa saad sa Bible? Ano hula nyo? Pakilagay sa comments below. Habang iisip nyo ang sagot, sa mga hindi pa subscribe sa channel, now is the time na mag-subscribe. Then, pakilike na rin ng video and hit that notification bell. Okay, time's up. Balikan na natin ang hanging question.
Ang Bible alone ba ay matatagpuan sa Bible? Ang sagot ay hindi. Ang mismong pahayag na Bible alone ay hindi mo makikita sa Biblia. Wala ni isang verse na nagsasabing ang Biblia lang ang mag-isang otoridad. Ang doktrinang Bible alone mismo ay isang extra-biblical na doktrina na hindi tinuro sa Bible. Pero baka sabihin lang na, hindi ba sa 2 Timothy 3:16-17, nasasaad doon na all scriptures is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. Oo, pero hindi naman sinasabi doon na scripture alone lang ang dapat pagbasihan natin. Para mong sinabi na kapag magpa-perform ka ng surgery sa isang tao, ang medical book lang ang kailangan mo. Hindi mo kailangan ng medical teacher na gagabay sa'yo dun sa unang surgery na ipaperform mo. Diba? Pero hindi pa yan ang pangatlong malaking problema ng INC sa pagpupush ng Bible alone. Ang pangatlong malaking problema nila ay ito. Eventually, ay gagamit sila ng extra biblical sources. Hindi lang para batikusin ang simbahang Katoliko, kundi pati sa pagtanggol nila sa kanilang paniniwala. Bakit ko nasabi ito? Ang doktrina ng INC ay nakasalalay sa isang bagay na si Felix Manalo raw ang sugo ng Diyos sa mga huling araw. Si Manalo raw ay ipinanganak sa ends of the earth na nakatala sa Isaiah 41:9 at sabi nila sa Pilipinas daw yon during the time of World War I. At what point sila gagamit ng extra biblical sources? Eto, makinig ka. Halimbawa, 2,000 year anniversary na ng Iglesia ni Cristo. Ano na kaya ang source nila na magsasabing minsan ay may Felix Manalo na naglakad sa Pilipinas na ipinanganak noong panahon ng gyera? Definitely hindi ang Bible. Wala namang pangalang Felix Manalo sa Bible. At the very least, kakailanganin mo ng kopya ng birth certificate niya, which, last time I checked, is not part of the Bible. Malalaman mo lang ang existence ni Manalo from word of mouth. Wow! Parang oral tradition yun O kaya sa mga successions ng anak at mga apo niya. Wow! Parang succession ng popes yun And ironically, yun yung mga bagay na binabatikos nila sa atin. Kaya, kung panindigan nila ang Bible alone doctrine, eventually, magiging hipokrito sila. Kaya kung may INC na magsabi sa iyo na wala sa Biblia ang doktrina ng Katoliko, try nyo i-bring up sa kanila ang malalaking problemang ito. And mabilis lang, share ko lang sa inyo ang isang exchange ng isang presumably INC na nakipag-chat sa akin. He shall remain anonymous. Okay, pakinggan nyo to. Saan niya, sabi mo, imbento ba ng Katoliko ang pagka-Diyos ni Kristo? Sagot, oo. Buti pa tanungin natin si Kristo kung Diyos siya sa Juan 8:40. I know. Struggle sa akin minsan basahin ang mga comments ng mga angry detractors natin. Then nag-send pa siya sa akin ng isang video. Si Pope daw na inamin na tao lang si Kristo. Then hirit pa niya, may sasabihin ka Brad? He he he. Tapos sagot ko, ang paniniwala ng simbahang Katoliko ay parehong tao at Diyos si Kristo. Ayon ito sa Philippians 2:6. Then sumagot siya, pasaway ka ng miyembro, lilitaw din na sinungaling Pope nyo. Sabi ni Pope, si Kristo, he's a man. He he he. Wala sa sinabi ko ang inabsorb niya. Then tinanong ko siya mula sa verse sa chapter na binring up niya. Bakit babatuhin ng mga Hudyo si Kristo sa John 8:58 kung ang pangaral niya ay tao lang siya? Tapos nag-post na naman siya ng videos. Then may lengthy response siya kung bakit hindi daw Diyos si Kristo. Kayo na magbasa, i-post itong video na ito. Basta ang sagot ko lang, kung Diyos si Kristo at nagkatawang tao, posible ang mga yon. Even ang mamatay siya. Ano bang gusto niya? Habang pinapahirapan si Kristo ng mga Hudyo, naka-God mode siya? May cheat code siya? Ano gusto niyo? Kunwari lang na nasasaktan siya, pero yun pala, nakikiliti lang siya? Ang Diyos na nagkatawang tao, na nakikiisa sa atin at nalaman kung paano mag-suffer gaya nating mga tao, ang pinakamalaking love story ng Diyos sa atin. Anyway, nagbigay pa ako ng mga Bible verses, Isaiah 9:6, John 10:30. Ano ang kinalaman ng exchange na ito sa topic natin na Bible alone? Gusto ko lang na mapansin nyo na nakatatlong Bible verses na ako sa shinare kong chat. Siya, isang Bible verse lang at paulit-ulit na pag-share ng reels sa Facebook. Minsan, tayong mga Katoliko,
mas marami pa tayong Bible references kaysa sa mga anti-Catholics na makakasalamuha natin. Ang moral lesson dito ay, even though hindi Bible alone ang doctrine ng mga Catholics, ugaliin sana nating magbasa palagi ng Bible dahil mas mauunawaan nyo at mas may pagtatanggol nyo ang Catholic faith kapag ginawa nyo ito. Paano nagtapos ang usapan namin? Nagpaalam na ako. Sabi ko, salamat po ulit. Pasensya na. Sana maunawaan mo na may buhay din ako sa labas ng content creation. Which is, sasabihin ko na dito, lalo na sa mga bumabatikos. Minsan kapag may time ako, sasagot ako. Pero tignan nyo naman kung gaano kadami ang mga nagko-comment sa video ko. Imagine niyo kung sasagutin ko kayong lahat. Tapos may iba, gusto pa ay only ako kung mag-reply. Ano ang huling sinabi ng kachat ko na ito? Sabi niya, sagot ka ng sagot tapos ikaw ang susuko. And kapag sinabihan ka ng ganito, para bang pinoprovoke ka pa niya na mag-respond ka. At this point, pinagdasal ko na lang ang tao na ito. And I prayed the litany of humility. Alam niyo ba na may magandang sinabi si Catholic apologist Jesse Romero nung nakadebate niya ang isang INC minister? Thousands ang nag-convert to Catholicism dahil dito sa sinabi niyang ito. Curious na ba kayo kung anong sinabi niya? Click niyo lang ang link na ito para malaman nyo. See you there in the next video.